you know what? This is pure CIA operation. Okay, alam mo yon, kasi ang mga Amerikano, okay, ang mga CIA, alam nila ang kahinaan ng mga Pilipino. Kahinaan ng mga Pilipino is, we are never educated about world history. Meron pa bang meron pa bang Asian history sa ano ngayon, curriculum sa high school? Meron pa ba? Unang-una, that's an academic discussion. Ito si Powell, pinapalala niya kasi nga alam ng mga CIA kung paano pipindutin ng mga Pinoy. Hello naman. Mas alam pa ng mga CIA ang mindset ng mga Pilipino kaysa sa mga Pilipino nagsasabi. Inaral na nila yan, no? As in, Diyos ko lai, kinolonize ka nila, makukolonize ka ba nila kung hindi ka alam nilang paikot-ikutin kang parang kulangot? Alam nila yan. They know exactly how to agitate, how to manipulate. O kita mo yung mga, bibigyan kayo ng eksena, di ba, na manipulate kayo. Niligtas tayo ng mga Amerikano sa mga Hapon. Gaga. The Philippines then was a territory of the United States. Kaya nila inaalay ito. Hindi nila inaalay yung buhay nila para sa'yo. Inaalay nila para makuha nila uli yung territory nila from Japan. Ganun kasimple lang. Ganun kasimple yon. So, ito yung paikot-ikot na ganyan. So, pag kung hindi ka nag-aral ng history, hindi mo alam yung mga bagay-bagay, madali kang mapapaikot parang kulangot. So, itong ginagawa ni Powell, ganyan ang ginagawa niya, that's his job. As a CIA operative, that is job, no? To condition your mind na, oh my God, ganito, sinasabi ng China, ganyan. May academic discussion. Can you imagine? An academic discussion. Yung mga Indonesian, sabihin nila na, yung mga Indonesian, syempre may mga academic discussions yan. Sasabihin nila na, ay nako, yung butuan, part yan dati ng part yan ng Majapahit Empire. Part yan ng history natin. Because silang inheritor ng history ng Majapahit Empire. Or yung ganito ay part yan ng ganyan. Magagalit ka ba? Bakit ka magagalit? It's just history. It's just an academic discussion. It's just an academic discussion of the history of your country right now. Pwede mo bang sabihin? Pwede. Kaya nga, 'di ba, pag pumunta ka ng karamihan ng mga archaeological finds, makakita sila ng Golden Buddha. Golden Buddha. Where do you think it came from? Because you're part of the Majapahit Empire at some point in your history, no? Some point of your history. Like, for example, California was part of Mexico. Yeah. Nakuha lang ng United States yan dahil natalo ang Mexico sa pera. Pag pumunta ka ng Mexican University, ano pag-uusapan dun? Ay, naku, yung California part, part yan under yan ng Mexico, under yan control ng Mexico hanggang nakuha na lang ng Amerika. Magpapanik ba yung mga Amerikano? It's just like part of the history. That is just part of the history of California. Ano ang tawag dito? Yung tanim fake news, Sas, ay total nandito ng ating friendly ghost from Afterlife. Ayan. Sas, kanina pinag-uusapan namin yung China ek-ek. Nakakaloka. So, na-mention ko kanina, actually since yesterday pa pala yun, na kumakalat yung mga balita na parang nagsimula yung news, mix siya na noong una sinasabi, China, Batanes part of China, according to Chinese academics, ganyan-ganyan. Tapos paulit-ulit na gano'n, Chinese academics claim that Batanes is part of China, ganyan-ganyan, etc. etc. And then hanggang sa lumala na yung headline, China, inaangkin ang Batanes. Ganun na yung mga yung palala na ng palala. Alam mo na merong narrative na binibuild? Meron. Hindi mo na ka magsasalita hanggang hindi kayo nagbibigay ng pangkape. Charot.
Bigyan niyo ng pangkape si Sas para magpuyat siya. Ayan. Para magpuyat, galing pa ako sa kabilang buhay ha. Mm. Ano mo masasabi ko? You know what? This is pure CIA operation. Okay. Alam mo yan, kasi ang mga Amerikano, okay, ang mga CIA, alam nila ang kahinaan ng mga Pilipino. Kahinaan ng mga Pilipino is, we are never educated about world history. Meron pa bang Asian history sa ngayon, curriculum sa high school? Di ko alam. Second year high school yan eh. Yung Asian history. Meron pa ba yung Asian history? Wala na ata sa high school. Meron pa ba? Yung mga magulang dito, may Asian history pa ba kayo? Hindi ko alam. Or wala? No idea. Ayan, second. Amir Khalil, baka yung mga anak. Hindi. Yung mga anak, hindi kayo. Yung mga anak nyo ngayon. Yung Gen Z. Well, unang-una, yung Asian history na noong high school Civica? No, Asian history. Wala na eh. Kasi no second year ako meron eh. Civica at kultura yung subject. Second Pero year meron. yung topic, Asian history. Sa college, meron. Di ba pinapakibisado pa yung pangalan ng mga Asian countries sinalala ko eh. Lahat yung per region. Ang ano niyan, nung panahon pa natin, marami ng board dyan. Alam mo naman pag history, maraming boards, maraming hindi sineseryoso. So, yung mga tao ngayon, lalo na yung mga mahihilig mag-comment sa Facebook, I'm pretty sure yung mga yan, mga naging pasang-awa lang ito sa Asian history nung high school sila, yung mga matatanda na or hindi sila sineryoso or whatever. No, kaya nga ganon. Na parang, una, that's an academic discussion. Ito si Powell, pinapalala niya kasi nga alam ng mga CIA kung paano pipindutin ng mga Pinoy. Hello naman. Mas alam pa ng mga CIA ang mindset ng mga Pilipino kaysa sa mga Pilipino sinasabi. Inaral na nila yan, no? As in, Diyos ko lai, kinolonize ka nila, makukolonize ka ba nila kung hindi ka alam nilang paikot-ikutin kang parang kulangot? Alam nila yan. They know exactly how to agitate, how to manipulate. O kita mo yung mga, bibigyan kayo ng eksena, di ba, na manipulate kayo. Niligtas tayo ng mga Amerikano sa mga Hapon. Gaga. The Philippines then was a territory of the United States. Kaya nila inalay ito. Hindi nila inaalay yung buhay nila para sa'yo. Inaalay nila para makuha nila uli yung territory nila from Japan. Ganun kasimple lang. Ganun kasimple yon. So, ito yung paikot-ikot na ganyan. So, pag kung hindi ka nag-aral ng history, hindi mo alam yung mga bagay-bagay, madali kang mapapaikot parang kulangot. So, itong ginagawa ni Powell, ginagawa niya, that's his job. As a CIA operative, that is job, no? Condition your mind na, oh my God, ganito, sinasabi ng China, ganyan. May academic discussion. Can you imagine? An academic discussion. Academic discussion. Doon ako naloka. Hindi ko pa nabasa yung post mo eh. Hindi ko pa nabasa yung kwento mo. Una. Pero sabi, yung mga academic, is it plausible? Yung academic discussion na yan, kung ikaw, titignan mo yung Philippines, is it possible na yung mga isla mo before the Spaniards came, lalo na yung Batanes na malapit sa Taiwan, is it possible that is under Ming and Qing dynasty or before the Spaniards came? Of course, it's possible. And everyone knows, no? There was never a Philippines before the Spaniards came. So what do you think happened to those islands? Those are disaggregated islands before the Spaniards came. Kaya nga nasa Asian history, 'di ba? May mga may mga parts ang modern day Philippines ngayon. May mga parts yan na kasama ng Majapahit Empire. Anyone? Do you know Majapahit Empire? Alam ba yan? Naalala pa ba ng mga Pilipino yung Majapahit Empire? Ano yung Majapahit Empire? Majapahit Empire is a Hindu-Buddhist a kingdom ruled from
Java, which is now part of the modern day Indonesia. Ngayon, kung yung mga Indonesian, sabihin nila na, kung yung mga Indonesian, syempre may mga academic discussions yan. Sasabihin nila na, ay nako, yung Butuan, part yan dati ng part yan ng Majapahit Empire. Part yan ng history natin. Because silang inheritor ng history ng Majapahit Empire. Or yung ganito ay part yan ng ganyan. Magagalit ka ba? Bakit ka magagalit? It's just history. It's just an academic discussion. It's just an academic discussion of the history of your country right now. Pwede mo bang sabihin? Pwede. Kaya nga, 'di ba, pag pumunta ka ng karamihan ng mga archaeological finds, makakita sila ng Golden Buddha. Golden Buddha. Where do you think it came from? Because you're part of the Majapahit Empire at some point in your history, no? Some point of your history. Like, for example, California was part of Mexico. Yeah. Nakuha lang ng United States yan dahil natalo ang Mexico sa pera. Pag pumunta ka ng Mexican University, ano pag-uusapan dun? Ay, naku, yung California part, part yan under yan ng Mexico, under yan control ng Mexico hanggang nakuha na lang ng Amerika. Magpapanik ba yung mga Amerikano? It's just like part of the history. That is just part of the history of California. None of I check all the articles. Kasi yung una kong impression, bakit kinu-quote nila Chinese scholars, Chinese academics were talking about it. But why does it merit a reaction from a national defense secretary? 'Di ba? Wala. Pinababa niya na yung antas niya. Oo, tapos parang why does it merit? Tapos binarinig mo ba yung mga reaction ni Gibo? Oo, hindi naman. Kasi dito nagsisimula yan, dyan nagsisimula yan. Meron talaga silang kineso, ganyan. Dyan at this should be taken seriously. Parang, bakla tangina Kita mo? nag-aaral. Meron silang niluluto. Oo. Meron silang niluluto. May niluluto Wala yung... pong audio si Miss Sas. Ha? Ano yan? Ano yan, Ano Marvin? And then, naano lang si Marvin. Nakalimutan niyang... Alam mo yon na parang... Si Miss Parang Sas po yata walang audio. May audio siya. So parang... Ay, ikaw ba, Marvin, labas ka muna ng backstage. diba? Halimbawa yung mga Mexicano, magdi-discuss sila sa university nila na California was part of Mexico. Ay, yung mga French, magdi-discuss sila na Louisiana was part of France. Or yung Netherlands, magdi-discuss sa universities nila. Doon ko nga lang nalaman sa Netherlands na ang New York pala ay under the Netherlands before. No? At kung mag-discuss sila na, ako, part ito ng ano natin, ng history natin noon. Mm-hmm. Why would it merit? Do you see the United States, the U.S. State Department, looking at the academic discussions in Mexican universities that says that California is under the control of Mexico? No. Why? Why do you need to do that? Ito naman si Gibo. Kaya nga niluluto nila yan. Niluluto nila yung ganyang gawain because yan ang utos ng mga Amerikano. They would like to keep Filipinos in perpetual enmity with China. So they will amplify everything. Kita mo yung strategy nga nila, di ba? Pag may nakita sila, ay maganda to i-amplify para magalit ang mga Pilipino. Pero pag may mga magagandang nangyayari, sasabihin nila ay propaganda yung propaganda. Nagigets siya kung paano kayo nilalaro ng CIA. I-amplify nila, ay ito negative, i-amplify natin, pagalitin natin mga Pilipino. Pero pag may mga positive, ida-downgrade nila yan. That is classic CIA strategy being done in other countries. So, bahala kayo kung magpaloko kayo, di magiging Ukraine kayo eventually. Ganun na kasimple. Ganun din ang ginawa nila sa Ukraine. It's simple. It's classic CIA strategy.
You know? Kung ano ba sa tingin niyo makapagpapag-convince sa mga Pilipino para para ialay nila ang buhay nila? Para sa Amerikano. Oo. You know, hindi ka ang war preparation, hindi yan, ngayon magpe-prepare tayo, bukas gera na. Bakla, ikukondisyon ka muna niyan. Na dapat, dahil naturally, walang gustong taong mategi. Mhm. That's just natural, no? That is the natural response of the body. Walang tao, ordinary yung tao, na gustong mategi. Ngayon, papaano na override yung biological self-preservation instinct? Ako-convince ka na kailangan mong ialay yung buhay mo. Makipagpatayan ka dahil nag-discuss ang mga academics sa China. Oo. So, i-build up nila yan para eventually, kung kailangan na nilang, ayaw ng China bumigay ha, ayaw nila kaming bigyan ng access sa rare earth nila ha, bigyan nga natin ng problema ang China. Pipindutin niya na, Philippines, let's go. Diba? Ganun lang kasimple yan. They don't care. You know, they don't really care about whether you're gonna die or live. They don't really care. You are you're of no consequence to their... no consequence to them. Hanggang ngayon nga, kita mo nga yung Ukraine. Gusto pa nilang pagpatuloy yung gera. Bakla mauubos na yung... Can you imagine sa Ukraine, nauubos na yung mga tao sa Ukraine. Ang ginagawa na nila, yung mga refugees. Gustong pabalik bakla for conscription. Can you imagine, tumakas ka nga sa gera. Tapos ngayon naman, gusto kang ibalik. Para mag-participate sa gera. Ganyan na mangyayari sa'yo, sa Pilipinas. Kung hindi nyo yan sasalagin, yung mga ganyang machinations, pag hindi nyo nakita kung paano, saan papunta yung ganyang mga propaganda, pag hindi napigilan yan ng maaga, you will find yourself waking up one day in the future that your son has to be conscripted. Pero nakasimple yun. And kailan matatapos yun? Kung kailan gusto ng United States matapos ang gera. You will not decide. Pilipino ka, magde-decide ka, mag-gera-gera sa buong sa China. No. It's the United States that will decide when you will have to end it like Ukraine. No, hindi sila makapag-decide. Kahit nga si Trump sabi niya na, end na, pero hindi makapag-end because the military industrial complex of the United States doesn't want it to end. Why they don't want it to end? Money. Money. Because the the only profitable manufacturing industry right now in the United States is weapons production. So, gano'n lang kasimple yan. So, yung ginagawa ni Powell, that is like calculated. And the result is, nakuha niya yung result. So, ng mainstream media, yung mga Pilipino, umeksena. Kasama sa machination yun. Kasama sa machinations yun, of course. Oo, kasama sa machinations yun. So, ngayon, ayun ang eksena. Diba? Tapos, syempre, pagpapalag ka, questioning mo, yung mga ginagawa niya, sabihin nila pro-China ka. Nagigets ninyo? So, they are now operating at a level that they will ensure that every Filipino will converge on the outcome that they want. And the outcome that they want is the one amenable to any of their plans in the future. It's easier to convince you to actually become like Ukraine when discussions are muted, when people can no longer question, and then the only possible outcome for you is to actually die for a war that the United States cooked for you. They don't care about your life. They don't. Because if the United States really cared about your life, they already funded
infrastructure in the Philippines. There's no, hindi nga nila ma-fundingan yung infrastructure nila, yung sayo pa, di ba? They don't even care about their own people. Oh, look at how expensive it is to go to a hospital in the United States. They don't even care. They don't even care that a lot of people are high on drugs, no? Don't have homes. They don't even care about you. These are rich people playing with the lives of poor people. Ayun nga lang. Nandun ka sa maling equation. Ikaw yung poor, sila yung rich. So, ikaw yung pinaglalaroan ng rich. Kaya nakasimple yun, no? So, hindi tayo lalaban, RTC nga ayaw eh. Wala ka na magagawa. Dahil pag pumalag ka, ngayon pa nga lang, di ba, pumapalag ka sa kanila, sabihin, traitor ka. Pag nagkaroon ng gera, wala ka magagawa. Well, either you choose to actually go to jail. Mag-defect ka. Oh, you go into jail. Go to jail, mag-defect ka, pray na hindi ka mahuhuli. Di ba? Oh, because ang war naman, they don't really care whether you win. Ang gusto lang nila, pahabain lang yung gera in order to actually weaken the enemy. So wala silang pakialam kung mabubuhay ka or mamamatay ka, basta matuloy lang na may lumalaban. Or sabi nga ni Mama Lenny, maliit pero lumalaban. So ganun lang kasimple yan. Hindi ba? So, Maliit pero lumalaban. Almost boyfriend size. yes, ganyan. So ganun ang eksena dyan. Wala silang pakialam kung wala kang military training. Isasaba ka lang. Hello, nung Vietnam War nga, wala namang military training yung pinapadala sa Vietnam eh. Kukunin ka lang, tapos yung mga Amerikano, kukunin lang nila yung mga tao. Conscripted ka na, kaya nga yung mga sa Vietnam, yung mga pinadala doon, wala namang military training. So, tegi sila. Ay, maraming doon maraming mga na-broken di ba? Oo, maraming na broken. Ito lang si Donald Trump na naligtas doon. may pineke siyang eksena. Hindi siya na-conscript. Ganoon lang kasimple yun. So, ikaw, wala ka na magagawa. Once it's there, pwede ka ma-firing shot for cowardice. Exactly. So, wala ka dyan. Ito-tolerate mo yan. Wala na. Hindi mo na mapipigilan yan because because when Filipinos are now in a war mindset, pwede ka nilang mategi. Pwede ka nilang tigiin, no? Because, ganyan ka eh. Di ba? So, kaya ganyan yung ginagawa nila ngayon. They are trying to actually remove all, they are firing you up. They are agitating you to the extreme. Bakit? Bakit kailangan nilang i-agitate ka sa extreme? Yun ang tanungin mo sa sarili mo. Hindi ba? Bakit kailangan? Bakit nila kailangan? Bakit ang United States ayaw niyang mag-host ng diplomatic conference between the Philippines and China? Tanong mo nga sarili mo. They could do it. Why they don't want to? Why they're not doing it? Conflict? Hindi pwedeng mawala ng conflict sa us. Kailangan conflict forever. Hindi ba? Bakit hindi siya mag-host? Di ba yun yung pinaka maganda? May conflict itong dalawa, Pilipinas at China. Let me host a diplomatic at magkaroon sila ng magandang agreement diyan. Ayaw niya. Bakit? Anong gusto ng US? Di gera-gera boom boom. Why gusto niya ng gera-gera boom boom? Because the American elite, ang pera nila nasa paggawa ng weapons. Pag walang conflict, walang kita. Kayo naman. Pero kasimple yun. Yun na nga lang ang manufacturing. Tapos you have local politics that is very, very receptive for anything that will bring no election scenario. Yeah, and pera. Wala nga. Bakla yung mga politiko natin, wala silang pakialam kahit masira yung mga ari-arian mo at mamatay ka dahil sa baha. Mm-hmm. Do you really think they would care?
kung magkaroon sila ng pera, kung dumating ang gera, bayaran sila, o ito, bayaran kita ng pumayag ka ng bumoto ka ng gera, boom, boom. Of course, papayag sila. Pumapayag nga silang, ninanakawan ka na nga eh. Wala silang pakialam kahit yung pagnanakaw nila ay mauwi sa pagkategi mo at pagkasira ng mga ari-arian mo. Wala silang pakialam. So bakit pa sila magkakaroon pakialam kung mategi ka sa gera, boom, boom. Basta meron silang money, money, money. True. Ganon kasimple yun. Ukraine is the most corrupt country in Europe. As corrupt as the Philippines. As corrupt. The Ukrainian politicians are as corrupt as Filipino politicians. As in the same level of mentality. Like super. They can be bought. They get money, they store it in their bank accounts outside, and then they don't care if their own people die. As long as money, 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 money in a rich man's world. They don't care. So, ganun lang kasimple yan. Ito si Powell, kasi nang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. He has a task. His task is to keep Filipinos agitated. Simple. Ayun. Anyway, hello, Manika. Ready ka na, Manika? Hello, Manika. Hello, Manika. Ayan, Manika, hello. Nandyan ka pa ba? Manika. Ayan. Hello, Marvin Miliana. Hello po. Ayan. Hello. Ayan. Ano ang gusto mong i-share? Naririnig po niyo ako, Miss Joy? Yes, naririnig ka namin. Naririnig mo kami? Naririnig mo kami? Hello, Marvin. Hello, Marvin. Ayan, hindi mo kami naririnig, Marvin. Hello, Marvin. Naririnig mo kami? Hindi po nyo ako... Hindi, naririnig ka namin. Ngayon hindi ka na namin naririnig. Okay. Anyway, Marvin, ano ang tawag dito? May kailangan kang baguhin sa permissions mo. Kailangan mo magbigay ng permission sa microphone at saka sa video. Ayun. Ayan. Sige, bababa muna kita, Marvin, ha? Hello, Liz Uy. Hello. Pota ka, di mo pa talaga binabago yung pangalan. On a lighter note, parang sarap ni ni attorney Nervasa during that time na nag-cross-examine siya. Kahit hindi naman siya super gwapo, pero may appeal. oo, parang Cute siya. parang Tsaka mukhang nag-workout. Mukhang nag-gym. ang laki Meron ng chest niya. Meron siyang animal appeal. Ay, Correct. wala pa pala akong comment dyan sa day 2. Let's go. Ay, day 3 ata, day 3. Day 3. Okay, day 3. Oh. Sige, Well, anong comment mo? Isa lang ang comment ko, no? Well, with the help of Risa Ontiveros and the statement of Libutan, Article 4 is practically dead. Day 2 yan, day 2. Day 2. Oh, day 2, it's practically dead. No, practically dead. Day 3, di ba yung closing, yung statement nung sa defense, sinabi nila na, well, as Risa Ontiveros said, Sa attorney lately something. oo, na-quote ka na, hindi mo na mababawi. Kung yung nagsabi na hindi siya mapuprove, ngayon naman, yung prosecutor magsasabi,
Kukuha ka, meron kaming hitman. Putang ina. Bigla kayo nagkaroon ng hitman ngayon. Bakla 2024 pa yung issue na yan. Bigla kayo nagka-hitman. Oo. So wala na yan. Parang, ano yun eh, medyo nakulangan din ako sa defense, no? Like, for example, ang dami nilang kinuha doon. But hindi, sana pinalabas nila yung video nung sinabi daw ni VP yung gusto ko siyang anuhin sa leeg. Eh, ang context kasi noon, if people have forgotten, VP was telling the story ng graduation ng PMA. Ngayon, merong graduate, nung pagdating kay BBM, sabi kay BBM, Sir, can I have your watch? Tapos sabi ni BBM, parang, ha? What? Sabi ng soldier, can I have your watch? Tapos si BBM, why would I give it to you? Tapos pinagtawanan yung sundalo, nung mga nasa paligid ni BBM. So napahiya yung sundalo. Eh, tradition, parang dare ata yan sa PMA. Parang may mga ganyan dare. Pero kay PRRD, may ganun din. May humingi ng relo niya. May humingi ng relo, tapos binigay ni PRRD. So si Inday, so parang nakita niya noon na doon niya kinuwento na habang ginawa yung BBM, sabi niya na parang at that Gusto moment, yung leeg. parang gusto kong anuhin leeg kasi nga yung baget. So yun yung, sabi ko, ba't hindi kaya pinalabas ng defense? Sana pinalabas nila noon. Kasi nga, you attack everything that they presented. Kasi nag-focus lang sila dun kay Attorney Zuleika. Or maybe it's part of their tactic, pero Hindi pa kasi time ng defense magpakita ng ebidensya. cross pa lang. Cross pa lang. Nagko-cross pa lang sila. Kung ano lang yung pinalabas nila. Pinalabas naman nila. Pinalabas ba nila yung video na yun? Oo. Hindi. Pinalabas nila. Di ba, inaano nila yung pinalabas ng prosecutor. Pinalabas ba? Oo. Pinalabas. Saka meron pang isa. Ano yun eh, yung mga sinasabi, kita mo, meron talaga siyang intent para tigihin, ganyan, na-imagine niya na ganyan. Pati yung sinabi niya kay Senator Amy na huhukayin ko yung tatay niyo, itatapon sa West Philippine Sea, ganyan. Well, sa ako naman, parang bakit kayo hindi nagsalita si Senator Amy doon? Sana nagsalita siya na parang, nabanggit siya eh. Anyway, so yun yung aking na Article 4 is practically dead in the eyes of public opinion. Correct. Tsaka din siya at na parang yung credibility ng witness nila, yung si Agent Kalilong ba yun? Parang 2 weeks ka lang nag-training, maybe parang seminar pa lang pa yan, walang certification, walang siguro yan. 2 weeks ka lang nag-training, product training. Correct. Wala pa siguro yung application ng mga kung ano yung na-train mo at saka yung institute pa talaga na nagbigay sa'yo ng training is also questionable if they are capable of providing you the certification or parang certifying you as an expert witness for parang forensic analysis. Parang hello, wala na yung practically dead na din yung si Kalilong. At saka kawawa din siya during the time na tinanong siya ni Robin Padilla. At saka ito mga pinto, kala talaga nila ang tatatalino nila. Hindi naman nila gets yung tanong ni Robin about sa raw file. Tapos ngayon ang pinapalabas ng TV5 is kasi may isang video conference yung bakla nga na attorney ni Chis Escudero. Si Tongol, spokesperson niya ng Oo, impeachment. kasi parang may video conference siya with selected media personnel and karamihan sa mga media personnel doon ay mga taga TV5. And ngayon ang sinasabi na nila is parang si Robin Padilla raw is parang discussing sub judice about the raw file kasi di ba parang may post si Robin na nag-explain siya the reason why he asked for the raw file or the question why there was a question of
of a raw file doon sa video. So parang gano'n na ang nilalabas nila. So wala na, para for me the article of Actually, favorable pa nga yung ginagawa ni Robin do sa prosecution eh. Kasi para umayos yung, maayos yung issue tungkol doon sa ebidensya. correct. Mas ano Tapos pa nga yun, mas, o di parang hindi na problema yung video na yan, yung authentication ng video na yan o hindi. Di ba? Para ma-comply nyo na yung mga dapat yung ma-comply sa authentication ng video, ilabas nyo na yung raw file. Di ba? Correct. So mag-ask sila sa Zoom, pwede nila i-ask ang Zoom, 'di ba? Or parang i-subpoena. Hingin nila sa Office of the Vice President. Sila may-ari ng video eh. Pwede din. So Diba? yun siya. At saka ito din natin note, 'di ba, most of the senator judges are actually parang doing crash courses with laws, with parang court rules or whatever. Sana si Sherwin crash course din siya ng mga sign language para may parang din siya, parang may ganap din siya sa tagiliran ni tawag nito ni Chis Escudero, kasi parang wala lang siya, andun lang siya, parang hello Win. Flower base. Sana din siya kasi diba, parang down point yan sa career ni Win Gatchalian. Yung inaccept niya na Senate President ka pagkatapos di mo pala kayang gawin to. Alam mo naman na magkakaroon ng impeachment trial. So, bakit mo tinanggap na maging Senate President ka and yet hindi mo naman kayang patakbuhin tong constitutional mandate ng Senado? Ayun. Bakit niya tinanggap ang magiging flower-based? Sana di ba kasi, di ba may mga kababayan tayo na parang they need assistance in terms of yung parang sign language. Sana nag-learn na lang siya para at least may pakinabang siya sa mga other citizenry ng Philippines na who needed that type of service. Kasi parang lang siya dun wala siyang ganap. Mhm. Tapos feeling ko din ang ginagawa din kasi ni Win Gatchalian, masyado kasi ambisyoso ang mga Gatchalian ate. During I can still remember during that time na nililigawan pa ni Bongbong Marcos si Inday Sara. He has like a lot of tarpaulins or a lot of parang billboards sa Davao na suggesting him to be a partner of Inday Sara in the national election. Either him as a Nag-audition siya maging VP. yes. Nag-audition si Gatchalian na maging VP ni Inday. Yes, and masyado talaga ambisyoso ang mga Gatchalian, and because of that, parang hindi nila naisip yung mga trajectory ng mga ginagawa nila, and that's the downfall of the Gatchalians talaga. Ayun. Anyway, So yun lang. any more chika, Liz Uy? So yun lang naman natin, and kay Attorney Narvasa mag-chas, ka pa? Mag-pump ka pa ng chas, charing. Nagpa-buff pa siya. At saka may last pa pala ako, ate. If ever magkagyaya man, at least kami dito, malapit kami sa Balot Islands, and Balot Islands is just like an hour away from Indonesia. Sana hindi kami harangin ng mga Indonesian Coast Guard. Wish mo. Sige. Yun lang po. Anyway, thank you, Liz Uy. Maraming salamat. Sabi ni Adolfo Soliman, this sasot is sowing intrigue like Romanov, na ang unang nagsabi si Baste para patayin mga Marcos pero ginamit niya. Tanga, ang unang nagsalita tungkol dyan sa mga Romanian na yan. Si Lisa nung interview niya with Intrigue like Roman. This sasot is sowing intrigue like Roman. What intrigue? Anong intrigue ang sinoko?
what exactly is the intrigue that I sowed? Yung Romanov na yan, well, napanood ko yung interview ng best friend, isa sa mga best friends ni girl. Yan, best friend mo girl. Si Princess Maui. Kasi siya yung nagtanong kay Inday na merong mga kumakalat na Operation Romanov. Tapos kinuwento niya, narinig niya yung Operation Romanov sa mga BBM supporters. Sa mga BBM supporters niya narinig? Oo, sa BBM supporters niya narinig na kumakalat na... Ay, mga Romanians mo yung kay Lisa. Romanians yun yung kay Lisa. Oo, Romanians yung Tapos meron narinig si Prince Romanov, ganyan. So, kung may kumakalat na intrigue, mga BBM supporters yung well, that's according to Maui who asked the question to Maui. Siya yung nagtanong, yun yung basis ng question ni Maui na tinanong niya kay VP Sara. So, yung nakalat na sowing intrigue. Ano po kayo? Mag-disconnect muna kayo sa social media and maglakad-lakad dahil kailangan yung i-reset. Inumin niyo yung gamot niyo. Inumin niyo muna yung gamot niyo. Ayun. Hello, Marvin Milana. Tingnan natin kung okay ka pa, Marvin, ha? Hello po. Hello, naririnig mo kami? Naririnig po. Okay, ayan. Go, Marvin. Yung na-observe ko lang po kasi sa opinion ko regarding sa impeachment trial, yung question ni Senator Risa Ontiveros na pinagsabihan po siya ni Cheese. So parang Cheese. oo, parang impartial na talaga doon pa lang. Although may help both sides sa pero dapat hindi siya mag-comment ng ganun sa senator judge. And magagawa natin, tanga nga si Risa. Hindi alam ni Risa yung trabaho niya. Feeling ko hindi naiintindihan ni Risa yung trabaho niya as a senator judge. Kasi yung comment ni Risa na parang paano ba yun yung paano ba napatunayan na na equivalent to betrayal of public trust yung grave threats or something to that effect. Basta yung parang nagko-conclude na siya na doon sa Article 4, which is something that she should have not said as as a senator judge. Tapos yung pangalawang pangalawang insidente sa kanya, yung parang tinatanong niya yung defense lawyer, is it your stand that is it your stand that Nag-aano po siya ng threat, yung assessment sa threat. Or something like that, ganyan. Parang hindi mo na, ba't gusto mo mag-testify bakit ka nagsusolicit ng testification sa defense counsel, ganon. Kasi diba? po sumagot po kasi yung defense attorney Nervasa ng yes, pero he is pertaining to yes kay Cheese Escudero. Then sagot niya, it's not the point. Yun yung sagot ni Nervasa. No, it's not the point, sabi niya. Tapos inano na siya ni Cheese. Nagsalita na si Cheese. Ate Joey, sabi ni Attorney Sal, agree naman siya kay Risa. Hindi kasi yung sinabi ni Risa, kung meron ka, may point talaga si Risa doon sa sinabi niya. Kung meron ka, kung ikaw ay outside the impeachment court, mag-a-agree ka talaga sa kanya. Kaso, nakalimutan ni Risa, senator judge siya, hindi siya pwede magawa-gawa ng ganong comment.